Aray, dahan-dahan. Sumirit, dahan-dahan. Luke Singye, mamamatay ba ako? Nalabas na ang lason. Kapag nakahanap ako ng mga halaman at inilapat, magiging maayos na. Salamat. Pero, paano tayo babalik? Kuya Lu? Kuya Lu, ang sakit ng binti ko. Ikaw ang doktor ng barko. Pwede mo bang tingnan? Sige. Itaas mo ang paa mo. Anong ginagawa mo? Gasgas lang talaga. May gamot ako, yung daladala ko. Masakit. Tis, Anong ginagawa mo ngayon? binabalutan para hindi mahawa. Ayan. Salamat. Tinulungan ulit ako ni Kuya Lu. Kagabi? Bakit lumalakas ang hangin? Mawalang galang na, ikaw ba ang doktor ng barko? Medyo nasusuka ako sa dagat. May gamot ka ba? Para sa sakit sa dagat? Salamat. Anong nangyayari? Okay ka lang? May problema ang barko. Kailangan nating lumabas bago ito lumubog. May iba pa ba? Wala. Gusto lang magpasalamat. Nagpapabayani para iligtas ang isang dalaga? Miss Sue, nakagat lang ng ahas sa tubig. Sa tingin ko, gusto mo lang manghihip. Gago. Yan ay king cobra. Napakalasong species. Naku, nagyayabang ka na naman? Akala mo ikaw si Bear Grylls? Mr. Key, ito ay isang hindi pa natutuklasang isla. Nakakita lang ako ng mga yapak doon. Baka may mga ganid. Mga ganid? Nakakatawa naman. Walang ganid sa mundong ito. Mga katutubo lang. Kita mo? Ang pera ang nagpapagalaw sa mundo. Makikipagpalit ako ng ginto sa kanila. At mamumuhay pa ring marangya kasama ang mga babae. Ikaw naman, isang dukhang doktor ng barko. Sinisibak ka na. Umalis ka sa grupo ko. Makikipagpalit sa mga ganid, kung susunod sila sa iyo, hindi sila makakaligtas ngayong gabi. Mas maganda pa rin kaysa sumunod sa isang pulubi tulad mo. Kapag may signal na ako, tatawag ako ng magsusundo sa akin. Huwag kang magmamakaawa na isama kita. Tara na. Bahala na. Sila ay pabigat lang naman. Na-activate ang Desert Island Survival System. Ang mga babaeng top tier na sumali sa team ay maaaring magpahusay ng mga kasanayan sa kaligtasan. System, ano ang ibig sabihin ng top tier females? Su Qingling, Anyo, S. Dagdag, Liu Manman, Anyo, S. Lin Xia, Anyo, S. Dagdag. Mukhang hindi ko sila pwedeng hayaan na lang umalis. Ito ay mga naglalakad na, mga survival skill pack. Si Kuya Lu ay matapat at mas maaasahan kaysa kay Ki Hauran. Mananatili ako kay Kuya Lu. Miss Sue, pwedeng sumama ka sa akin. Pangako, makakaligtas ka. Su Qingling, huwag kalimutan. Ang grupo ko ang sumusuporta sa iyo. Kung hindi, hindi ka sana nanalo ng International Award. Lu Xingye, hindi pa rin ako makapaniwala na may mga ganid. At ang isang lalaki at babae na mag-isa, hindi iyon nararapat. Iniligtas ko lang ang buhay mo, at ngayon ay tatalikuran mo ako. Siya, huwag mong pagsisihan. Kayo tatlo, sumama kayo sa akin. Hindi ako sasama. Ang pakikipagkalakalan sa mga katutubo gamit ang pera. Sino ba ang nakakaalam kung maaasahan? Si Lu ay tinulungan ako. Mananatili ako kasama si Lu. Ikaw na maliit na asong babae. Sige, bahala ka. Kapag nagugutom ka na, kung maghugas ka at hanapin ako, baka bigyan kita ng pagkain.
Nakakadiri? Si Lu ay tila matuwid. Hindi tulad ni Chihauran. Ano ba? Umalis na tayo. Hanapin natin ang mga katutubo sa isla. Hindi. Sumali si Lincia sa grupo. Gantimpala, mga kasanayan sa kaligtasan sa ilang na pang-itaas. Kishaw, ito ba ang dapat nating ipagpalit? Hayaan mo siya. Mayroon bang totoong mga ganid? Sa ganyang pagkapit na tingin, sino ang makakatagal na hindi siya protektahan? Huwag mag-alala, protektahan kita. Mag-ingat ka. Pasensya, Lu. Mahina ang mga binti ko. Pwede mo bang hawakan ang kamay ko at akayin ako? Maglalakad ako ng mas mabagal. Lu, ano ang problema? May tubig malapit. At mga senyales ng mga ligaw na kuneho. May karne tayo ngayong gabi. Talaga? Wala ring senyales ng mga ligaw na tao dito. Magandang lugar ito para magkampo muna. Ito ay bitag ng kuneho. Marunong ka rin ba nito? Magandang sumunod sa amo. Sina Chihauran at ang iba pa malamang. Hindi man lang makakuha ng tubig ngayon. Pinsan, hindi na talaga ako makalakad. Uhaw at gutom. Paano kung magpahinga muna tayo? Kung hindi, bago tayo makahanap ng tubig at pagkain, mamamatay tayo sa pagod. Tigilan mo na. Bumubukas ang lugar sa unahan. Mayroon sigurong nayon ng mga katutubo. Mr. Chi, ano iyon? Naku, Mga ganid. tumakbo, dali. Naitayo na ang simpleng kampo. Dahil sa mga kasanayang survival na mataas, ang mabuhay ay napakadali. Una, pagkain at tirahan. Pagkatapos, iisipin natin ang pagtawag ng tulong. Kainin mo, ingat, mainit. Salamat, Lu. Lu, ito ba ay para ilayo ang mga mababangis na hayop? Ang mga mababangis na hayop ay hindi ang pinakamasama. Ang ikinababahala ko ay ang iba pang mas mapanganib na bagay. Mabilis mong hubarin ang basang damit mo. Hubarin mo na. Pero, Kapag nagkasakit ka sa lamig, wala nang gamot sa disyertong islang ito. Bumababa ng husto ang tsansa mong mabuhay. Dito, mas mahalaga ang buhay kaysa sa pride. sige. Pero bawal. Sumilip. Lumapit ka para uminit, baka magkasakit ka rin. Huwag kang mag-isip ng kung ano. Babae, unahin muna ang kaligtas. Tumaas ang pagtingin? At may mga gantimpala. Eddie. Kung hindi ako napadpad sa disyertong islang ito, magiging simpleng mandaragat pa rin ako. Anong problema? May umactivate ng bitag. Isang
mabangis na tao. Sumunod ka sa likod ko. Anong gagawin natin sa mabangis na tao? Kahit babae ang mabangis na tao, babae pa rin siya. Top tier charm, i-activate. Isang palaso pa, at patay na ako. Pero hindi niya ito pinaputok. Napakataas na antas ng alindog. Ikaw ang bahala. Kain. Ding, may nakitang mandirigman ng tribo. Potensyal ng itsura ni Ayo, dagdag. Napakataas na antas ng alindog. Na-activate, bumaba ang pag-iingat ni Ayo. Nakuha ang gantimpala. Natutunan ng kakayahang magsalita ng wika ng tribo. Sumama ka sa akin, makakain ka ng karne sa bawat pagkain. Naniniwala ako sa iyo. Lu, saan kanya hinawakan? Bigyan mo ako ng pahinga. Mabangis. Siyempre, iba sila sa malaking lungsod. Hemp, Maganda ka. Masarap ang karne. Gusto kong makasama ka. Tawagin mo na lang akong Ayue. Ano ito? Sa tribo, kami mga babae ay gumagalang sa lalaking sumakop sa amin. Ito ang unang pagkakataon ko na ginagawa ito. Sinakop. Sabi mo galing ka sa isang tribo. Pinalayas ako. Pinalayas mula sa tribo. Baka siya ay isang mapanganib na tao. Bakit ka pinalayas? Pinilit ng ibang tribo na isuko ang isang tao bilang sakripisyo sa kanila. Tumutol ako, kaya pinalayas ako. Ayu, bibigyan kita ng bagong tahanan. Sumali si Ayo sa grupo. Binabati kita, host, gantimpala, pinakamataas na kakayahang tagapagtayo. Wow, ang galing ng kakayahang ito. Lu, marunong ka pa bang magsalita ng wika ng tribo? Bukas, maninirahan ka na sa isang tunay na bahay. Anong ginagawa mo? Sa tribo, ang paghawak sa kamay ng babae ay nangangahulugang gusto mong magkaanak. Anong klaseng nakakalokong kaugalian ng tribo iyon? Hinihiling ko sa iyo na ibigay mo sa akin ang palakol. Panoorin mong mabuti. Ito ang hitsura ng pinakamataas na kakayahang magputol ng kahoy. Ang galing mo! Sumama ka sa akin at maninirahan tayo sa malaking bahay. Kumain ng maayos, uminom ng maayos. Tumaas ang pagiging malapit ni Ayo. Gantimpala, pinakamataas na kakayahang mangaso. Pinakamataas na kakayahang mangaso. Ngayon hindi na tayo mag-aalala tungkol sa pagkain. Gusto mo ba? Hindi siya magtitira kahit sa isang ganid. Ang mga lalaki ay walang pinipili. Pinsan, hindi na talaga ako makalakad. Ilang araw na kaming walang makain. Wala man lang malinis na tubig. At kagabi, halos makagat na kami ng isang hayop. Kailan darating ang tulong? Sa ganitong sitwasyon, hindi na kami makakatagal. Maswerte kayo at kasama ninyo ako, si Lu Xingye. Kung hindi ako ang nanguna, malamang gutom na siya ngayon, o kaya'y kinain na ng mga ganid. Sandali, anong amoy yan? Mukhang parang amoy barbecue. Ang mga taga rito ay nag-iihaw ng karne. Malamang nanayon ng mga katutubo. Tara, makakapagpahinga na tayo sa lalong madaling panahon. Hoy, ikaw pala. Ano? Lu Xingye, papasukin mo ako. Paano niya nagawa yon? Kami nagtatakbuhan para mabuhay. At siya'y may ganitong kubo na. Kung sumama lang sana kami sa kanya. Lu Xingye, papasukin mo ako. Kung hindi, pagsisihan mo. Mr. Key, nasaan ang iyong gintong kwintas at relo? Hindi mo ba ipinagpalit sa isang villa mula sa mga katutubo? Lu, huwag kang mayabang. Inuutusan kitang buksan ang pinto ngayon. Ako ang amo mo. Ito ay Savage Island. Dito, ang kasanayan sa pag-survive ang tunay na pera. Amo, tauhan,
Kung ano man. Hindi ko maintindihan. Xingye, tingnan mo, dahil magkakilala tayo, kahit nakakilala lang, pakiusap, papasukin mo ako, gagawin ko ang lahat. Liu Man, walang utang na loob ka. Pinsan, hindi na talaga ako makatiis. Xingye, tingnan mo, sira-sira ang damit ko. Ah, sira nga. Aray, masakit. Ikaw si Liu Man, tama? Xingye, pakiusap, kunin mo ako. Kahit na makapagbigay siya sa akin ng gantimpala, siya ay pinsan ni Kihaoran. Kung pupunta siya sa kampo para manggulo, hindi pwede. Hahanap ako ng ibang pagkakataon para isama siya mamaya. Ayue, turuan mo siya ng leksyon. Aray. Mabangis. Layas, Peste! Kasama niya ang mabangis na yon? Hintay mo lang. Tara na. Pinsan, baliw ka ba? May kasama siyang mabangis. Ang mga mabangis na iyon ay kumakain ng tao. Habol tayo ng mga iyan. Naalala mo? Lu, hindi ako takot sa mga mabangis. Gusto ko talagang makasama ka. Sinipsip ko ang lason ng ahas para sa iyo, pero umalis ka agad pagkatapos. Hindi ko sinasadya. Umalis ka na? Naiintindihan mo? Kung nakarating sila dito, ibig sabihin hindi sapat ang depensa. Pagkatapos nating magpahinga, kailangan nating palakasin ang mga ito. pumili ako ng mga ubas. Buksan mo ang bibig mo. Masarap. Kumusta ang diing? Masarap sa pakiramdam. Tulong! Pinsan, tulungan mo ako. Ay naku, Ligaw na tao. ito ay bitag ng mga ganid. Darating na sila anumang sandali. Tumakbo na tayo. Bitag ng ganid. Hindi ito malayo sa bahay ni Lu Xingye. Tiyak na tapos na si Lu Xingye. Pasensya na, Man. Tarantado. Kihaoran, tarantado ka. Xingye, alam kong hindi mo ako iiwan. Ngayon alam mo na. Sumusunod sa walang kwenta mong pinsan. Matagal o hindi, mamamatay ka rin dito. Alam ko, hindi ako dapat nakinig sa lahat ng sinabi niya. Mula ngayon, susunod ako sa'yo. Gagawin ko ang anumang sabihin mo. Sumali na si Liu Man sa party. Gantimpala, nangungunang kasanayan sa pagtansya. Kasanayan sa pagtantiya. Parang mga superpower. Xingye, nagdudulot ba ako ng problema sa iyo? Xingye, maari mo bang tingnan ng isang bagay para sa akin? Punit ba ang damit ko? Tingnan ko. Teka, sa tingin ko may naririnig ako. Ang aking pandinig at pangamoy ay naging mas malakas. Ang amoy at tunog na ito. Xingye, ikaw, ano ang inaamoy mo? Ito ay isang mabangis na baboy. Isang napakalaking mabangis na baboy. Makatakas kaya si Xingye? Huwag kang mag-alala, handa na ako. Ayue, sa islang ito, mayroon bang mababangis na hayop? Ang pinakakaraniwan sa kagubatan ay mga baboy ramo. Para sa inyo, ang mga baboy ramo ay madali lang. Hindi, ang malalaking baboy ramo ay nangangailangan ng 7 o 8 lalaking matatanda para mahuli. Kahit ang mga ganid ay kailangan ng 7 o 8 para makahuli ng isa, baka kaya ang mga hayop dito ay iba sa labas. Hindi, kailangan nating maghanda ng maaga.
pala? Baboy Ramo pa rin ba iyon? Ano ang gagawin natin? Ajue. Ito ang sinabi ko sa'yo, ang malaking baboy Ramo. Takbo tayo. Kunin mo ang babaeng ito. Hindi natin ito matatakasan. Xingye, napipigilan kita. Natutuwa akong sumama ka sa akin. Poprotektahan kita. Bilisan mo. Hindi, gusto kong subukang hulihin ito. Baliw ka. Ayokong mamatay ka. Panghuling pangangaso, i-activate. Dito mismo, ibigay mo sa akin. Xingye, ang galing mo, ang lakas. Mas malakas pa sa mga piling mandirigma sa tribo. Ding, Liu Manman. Tumaas ang pagtingin ni Ayu. Nakuha ang reward. Pagpapalakas ng lakas. Wow, Xingye, ikaw, tao ka pa ba? Ang laki ng lakas. Gusto ko to. sige, kahit harapin ang mga ganid ng direkta, kaya kong lumaban sa 10. Kahit hindi na ako umalis sa islang ito, makakapamuhay ako ng payapa, kasama ang mga magagandang babae. Wow, ang tatag. Salamat, Xingye. Hindi ko talaga alam kung paano kita babayaran. Baka pwede kong ialay ang sarili ko. Lu, uminom ka ng tubig. Kumakain pa sila ng inihaw na baboy Ramo. Kain. Anong maiinggit? Kapag nakahanap na ako ng tunay na mga katutubo, madali lang ang inihaw na baboy Ramo. Kihaoran, nananaginip ka pa. Kahit may mga katutubo dito, matagal na silang kinain ng mga ganid. Suchingleng, huwag kang walang utang na loob. Kung wala ang suporta ng pamilya Chico, wala ka bilang international star. Master Chi, ilang beses na ba kitang iniligtas ngayong mga nakaraang araw? Wala akong utang sa iyo. Mas gugustuhin ko pang maging alila ni Lu Xingye kaysa kumain ng ugat na kasama mo. Ikaw babalaan kita kung maglakas loob kang umalis. Pagdating ng rescue, i-blacklist kita agad. Bahala ka. Gusto ko lang mabuhay ngayon. Buwisit ka. Sinaktan mo ako? Lu Xingye, pakiusap, papasukin mo ako. Nagsisisi ako. Gusto ko ring sumali sa inyo. Hayop! Ninakaw niya ang mga babae ko. Lu Xingye, at 2 walang utang na loob. Pagsisisihan ninyo ito. Isang babaeng S+ class top tier. Sistema. Anong reward ang makukuha ko kapag tinanggap ko siya? Kung sasali si Su Qingleng, reward, top tier weapon mastery skill. Hindi masama. Pero para sa malaking star na ito, kailangan ko siyang ibaba ng husto. Hindi dapat ako nagtiwala kay Kihaoran. Naging short-sighted ako. Talagang alam kong mali ako. Kaya, pwede mo ba akong tanggapin? Bakit ko gagawin? Hindi ito modernong lipunan. Walang magpapasikat sa iyo tulad ng dati. Ang grupo ko ay walang pwesto sa mga palamunin at walang traidor. Sumusumpa ako. Hinding-hindi na kita ipagkanulo. Pwede rin akong magtrabaho. Gagawin ko ang kahit anong gusto mo. Kahit ano, Oo, kahit na ano. Hoy, eto na naman. May batis sa likod ng kampo, pumunta labhan mo ang maruming damit na hinubad ng lahat. Kung hindi malinis, lumayo ka sa kampo ko. Sinabi mong kahit ano. Bakit hindi ka maglaba? Sige, lalabhan ko. Tapos na sa wakas, pinagpapawisan na ako. Matapos ang ilang araw dito, hindi pa ako naliligo. Kung gusto ako ni Lu Xingye. Ah, ang sarap.
Luke Xingye, kailan ka? Isang ganid. Ang gaan ng pakiramdam. Ang mga damit na ginawa ni Ayue ay napaka-cool at breathable. Huwag kang sumilip ha. Hindi ako sisilip, hindi nga. Well, ang ating mga damit ay kinuha lahat ng malaking bituin para labhan. Pero Xingye, sa outfit na ito, mukha kang talagang wild. Ito ang kasuotan ng tribo namin. Madaling kumilos at madaling manganak. Anong sinabi mo? Wala. Ayue. Ang ganyang usapan ay bastos sa ating lugar. Saklolo. Ayue, bantayan mo ang kampo, sasagipin ko sila. Wag kang lalapit. Ang ganda at lambot ng babae. Kainin siya. Lumayo ka, halimaw. Wag mo akong hawakan. Luke Xingye. Nandito ka na sa wakas. Huwag kang umiyak, okay na ngayon. Naghahanap ng kamatayan? Narito na ang humihingi ng kamatayan. Si Lu Xingye ata ang manggaganit. Ang daming ganid. Huwag kang matakot. Isuot mo ang damit mo. Dahil sumali ka na, protektahan kita. Salamat. Pero, tatlo sila. Sumali si Su Qingling at may reward. Mga sandatang top tier. Mga kasanayang master. Hindi ka lang marunong gumamit ng iba't ibang sandata, kundi pati lahat ng bagay sa iyong kamay ay mga sandatang nakamamatay. Yung tatlo? Kahit 10, kaya ko silang patumbahin. Patayin at kainin siya. Anong ginagawa mo? Hindi ba tayo tatakbo? Hindi na kailangan tumakbo, panoorin mo lang. Iyon na. Tumakbo kayo pabalik at sabihin sa kanila. Hindi mo makukuha ang pagkakataong iyon. Isang bato na basta mo nalang ibinato ay pwedeng pumatay ng isang malakas na mabangis na tao mula sa daang metro ang layo at tamaan pa rin ang target ng tumpak. Paano siya naging ganyan kagaling? Tara, sobrang lakas ng amoy ng dugo dito. Baka makaakit ng iba pang mabangis na tao o mababangis na hayop. Ako, mahina ang mga binti ko. Wala akong lakas. Pwede kang maghintay ng sandali? Hindi makalakad? Ako na lang ang magbubuhat sa'yo pabalik. Siya. Sige. Pero, Superstar Su. Hindi ako libreng trabahador. Ang pagbuhat sa'yo pabalik ay may mga kondisyon. Siya. Basta wag mo akong iwan. Papayag ako sa kahit anong kondisyon. Si Lu ba ang pumatay sa lahat ng ito? Madali lang.
Lu, ang galing mo. Xingye, ang galing ng mga kasanayan mo. Para kang nasayang bilang espesyal na sundalo. Masyado itong malapit sa kampo. Maghukay tayo ng hukay at ilibing ang mabangis na tao para maiwasang makaakit ng mababangis na hayop o ang kanilang mga kasama. May problema tayo. Ayue, anong problema ang sinasabi mo? Tiyak na gutom ka na. Mabango, salamat. Ayue, may sasabihin ako sa'yo. Ang mga ganid dito, kumakain ba sila ng tao? Hindi. Ang tribo naming Baisi ay hindi kumakain ng tao. Nangangaso lang kami at nangunguha ng prutas. Yung mga sumalakay sa babaeng iyon ngayon, galing sila sa tribong Bainyaw. Tribong Bainyaw. Ang pinakamakapangyarihang tribo dito, isa ang tribong Bainyaw. Kumakain sila ng tao. Kinukuha pa nila ang mga babae at bata mula sa ibang tribo. At mayroon ding tribong Tengmian. Nakamaskara sila sa mukha. Ginagamit nila ang tao para sa sakripisyo. Ang tribo naming Baiksi ay mahina. Madalas nila kaming inaapi. Lu Xingye, ano ba ang sinasabi niya? Naiintindihan mo ba lahat? Oo, sabi niya may 2 tribo ng ganid dito na kumakain ng tao. Totoo pala na kumakain ng tao ang mga ganid. Huwag mag-alala, hindi kumakain ng tao si Ayue at ang tribo niya. Kuya Xingye, ano ang gagawin natin? Kung dumating sila ng marami, Mga ganid, isa man, ililibing ko. Kung grupo, lahat ililibing ko. May problema ba, Superstar Su? Lu Xingye, noong sinabi mong ihahatid mo ako ngayon, hindi ito unconditional. Ito ba ang kondisyon na gusto mo? Xingye, Kung hindi dahil sa sistema na nagpalakas ng katawan ko, maaring patay na ako kagabi. Kuya Lu, kahit maganda ang leather skirt ni Ayue, nagkakamot ito sa balat at medyo hindi komportable. oo, Kuya Xingye, sana marami pa tayong damit. Ayue. Alam mo ba kung saan may mga kudzu o mga halamang abaka? Ano ang kudzu at abaka? Mukha silang ganito. Meron, pero hindi ito pwedeng kainin. Hindi para kainin, para gumawa ng damit. Tara, sabay tayong kumilos. Mamitas tayo ng kudzu at abaka. Gagawa ako ng bagong damit para sa inyo. Pagod na pagod na. tiyak na sobra ang ginamit kong lakas kagabi. Bitch, ibigay mo ang tsokolate. Nagugutom na ako sa sobrang gutom. Bitawan mo, akin to. Magnanakaw ka. Hihauran. Natukoy ang top tier na babae, Ashley. Ashley, potensyal sa hitsura, S. Ashley, potensyal sa hitsura, S. Natukoy ang top tier na babae, potensyal sa hitsura, S. May isa pang babae. Saan siya galing? Pinsan, Ano ang ginagawa ni Kihauran? Pumunta ka sa impyerno.
Sinong gago ang sumipa sa akin? Nakalimutan mo na ako agad, binata. Galing mo, Lu. Lu Xingye, ikaw na naman. Walang hiya ka. Pinsan, mabuting tao si Xingye. Ikaw, Liu Manman. Talaga bang ipinagkanulo mo ako? Sumang-ayon ka sa duwag na ito? Chi Haoran, ikaw ang nag-iwan kay Manman na mamatay. Ginoong Ki. Nagnakaw sa babae at gusto pang pumatay. Talaga mong pinapahiya ang pamilya Ki. Gaga, ano naman kung kumuha ako ng pagkain? Hintay ka lang. Susunugin ko ang kampo mo maaga o huli. Lu, hindi natin siya dapat hayaang makatakas. Sira-sira na siya sa kaibuturan. Huwag mo siyang habulin. Ang direksyon na tinatakbo niya. May sorpresa na naghihintay sa kanya. Salamat. Ang pangalan ko ay Ashley. Ako ay isang flight attendant sa Eurasia Airlines. Flight attendant. Hindi ka galing sa aming barko. Kailan ka nakarating dito? Nagkaroon kami ng pag-crash ng eroplano kahapon. Nabigo ang emergency landing. Nahati ito sa dalawa. Maraming tao ang namatay. May mga nakaligtas ba? May ilang nakaligtas sa lugar ng pagbagsak. Dapat may mga supplies sa eroplano. Maaari kitang dalhin doon. Ang mga nakaligtas ay maaaring maging pagkakataon. Sige, mauna ka. Ililigtas ko sila. Lu Xingye, natuto na akong mag-apoy sa pamamagitan ng pagkulog ng mga kahoy. Susunugin ko ang kampo mo ngayon din. Pakiusap, pakawalan mo ako. Ayu, kapag nakarating tayo doon, ikaw ang bahala sa kanila at itago sila sa ligtas na lugar. Protektahan mo sila. huwag kang mag-alala pare. Hindi ko sila hahayaang mawalan kahit isang buhok. Kuya Lu, mapanganib ba ang mga labi ng eroplano? Huwag kang mag-alala. Sa islang ito, ako ang nasa top ng food chain. Talaga? Kayo mga masasamang ganid. Lumayo kayo. Miss, labanan natin sila. Kuya Leo, buisit. Tulong. May sumagip sa akin. Naku, inaatake ng mga ganid ang mga nakaligtas. Ayu protektahan mo ang lahat. Miss, labanan natin sila. Liu. Buisit. Tulong. May magligtas sa akin. Ang sakit, pakawalan mo ako. Anim. Madali lang. Walang espesyal sa mga ganid. Matipunong lalaki, ibigay ang mga babae at lahat ng narito. Leyes. Paano kung hindi? Edi tatlo. Ashley, gusto mo bang mabuhay? Ano? Pwedeng tumakas ako ngayon? Pero ibig sabihin nito iiwan kita. Para sa mga ganid. Pero pwede ko ring isaalang-alang na iligtas ka. Huwag mo akong iwan. Pakisagip ako. Edi lumapit ka at bigyan mo ako ng halik at sumumpa na mananatili sa aking kanlungan at susunod sa akin. Edi haharapin ko ang malakas na ganid na yon. Ano? Ang playboy na ito. Paano siya nakakaisip pa ng ganyan? Siguradong may tiwala siya sa sarili para sabihin iyon. Kung hindi ko ginawa ito, hindi siya irerehistro ng sistema bilang miyembro ng team. Edi paano ako makakakuha ng reward? Yung babaero. Paano niya naiisip yan? Sigurado siya para sabihin yan. Baliw ba tong lalaki? Sa oras na ganito, nakikipag-flirt pa siya sa flight attendant. Mukhang desisyon mo na yan.
Medyo sobra na yan. Sige, ituloy mo. Pangako, simula ngayon, sa'yo na ako. Kaya mo na ba siyang talunin? Sumali si Ashley sa kampo ng host. Nakuha ang reward system. Gagawin ko itong malaking lalaki na puro pasa. Ibigay mo sa akin ang pinakamalakas, kasanayan sa melee combat. Fusion ng ultimate Muay Thai skill. Mga sinaunang Muay Thai na papatay sa kalaban. Bawat galaw ay nakamamatay. Nisa Olsen. Ashley, magtago ka muna doon. Malaking lalaki, ipapakita ko sa'yo kung ano ang modernong labanan. Patayin mo ako. Imposible yan. Hindi kita hahayaang bumalik at magsumbong. Kuya Lu, ang galing mo. Ang galaw na yan parang nasa pelikula. Pwede mo ba akong turuang lumaban? Oy. Ikaw si Lucinye, di ba? Ha? Parang iniligtas mo ako. Ako si Jiang Yutong mula sa Jiang Group. Nakita na kita sa TV. Ah, sige. Mayroon ka bang ligtas na kampo? Samahan mo ako sa kampo mo. Kapag nagpadala na ang tatay ko ng helicopter para sunduin ako, gagantihan ka ng mabuti. Itong tanga katulad ko dati. Nag-uutos sa akin. Bumalik na tayo sa kampo at mag-barbecue. Hindi ba tayo hahanap ng mga gamit sa bumagsak na eroplano? Shit, Paano siya? bahala na. Bumalik na tayo sa kampo at magpahinga. Kung hindi, kung dumating ang iba pang mga ganid mula sa tribo, magiging abala talaga. Hindi ko inaasahan na ganoon siya. Buti na lang, sumunod ako nang walang pag-aalinlangan. Uy, may mga ganid sa kagubatan na ito. Iiwan mo ako dito mag-isa. Mamamatay ako. Alam mo ba yan? Siyempre, alam ko. Huwag mo akong iwan. So ano ang gagawin mo tungkol dito? Kung gayon, lumapit ka at halikan mo ako, at manumpa kang mananatili sa aking kanlungan, at susundin ang sinasabi ko. Pagkatapos, papatayin ko itong malakas na ganid. Ano? Kailangan ko rin bang gawin yan? Hindi. Kung hindi, mamamatay ako. Tinanggihan mo talaga? Handa akong halikan ka. Ano pa bang gusto mo? Miss Jiang, may mali ka bang naiintindihan? Anong maling pagkakaintindi? Hinalikan ka ni Ashley at iniligtas mo ako. Bakit ka umiwas ng halikan ka niya? Hindi mo talaga intensyong iligtas ako. At hiyain mo ako ng ganito. Hindi ko gusto ang halik mo. Ang ibig kong sabihin, kung gusto mong iligtas kita, tigilan mo ang pagiging prinsesa mo. Humingi ka ng tawad sa iyong kayabangan. Gusto mong humingi ako ng tawad? Sa buong buhay ko, hindi ko pa nasabi ang pasensya na. Talaga namang. Wala nang pag-uusapan. Tara na. Iwan natin ang binibini dito. At hayaang marinig ng mga ganid ang tungkol sa kanyang Jiang Corporation. Teka. Pasensya na, mali ako. Lu Xingye, humihingi ako ng tawad. Pakisama ako. Hindi na ako maglalakas loob na utusan ka pa. Sumusuko si Jiang Yutong. Sumali na ang sistema ng pag-unlock ng reward ng host. Pool ng paglalaan ng kasanayan. Sa pagkakataong ito, hindi ito kasanayang panggantimpala. Kasalukuyang mga puntos ng kasanayan na maaaring ipamahagi. Maaaring magbukas ng mga kasanayan para sa mga nangungunang babae. Mukhang mabubuo ko na ang aking piling pangkat ng mga babae, pero hindi pa kailangan pataasin sa pinakamataas lahat. Subukan muna natin ang isa.
Sistema, buksan ang advanced na kasanayan sa pagtitipon para kay Lincia. Matagumpay na naipamahagi ang mga puntos. Nakuha ni Lincia ang advanced na kasanayan sa pagtitipon. Tayo ka. Ashley, tulungan mo siya. Ang iba, sumama sa akin sa pagsalba ng mga labi. Ano yan? Xingye, bilis. Pakiramdam ko may kayamanan dito. Ang galing ni Lincia, gumana agad. Xingye, tingnan mo to. Maganda, ngayon may maayos na tayong armas. Sa mga gamit na ito, mas madaling maglinis. At hindi na tayo magsusuot ng damit na parang sinaunang tao. Xingye, di ko alam kung magagamit ang mga to. Pwedeng dalhin natin, masarap magkaroon ng pagbabago minsan, tara na. Siya, Maghanap lang naman, di ba? Kaya ko rin yan. Patutunayan ko na mas kapaki-pakinabang ako kaysa sa baguhan na yan. Lu Xingye, tingnan mo, nakita ko isang limited edition bag na worth million. At alahas na pink diamond. Hindi ba ang galing ko? Jiang Yutong, gamitin mo utak mo. Anong silbi ng mga yan? Nagdududa ka sa kin. Sa isang tingin pa lang, alam kong totoo ang mga to. Mahal ang mga yan. Sa isang disyertong isla, gagamitin mo ba ang walang kwentang batong to para ipagpalit ng pagkain sa mga ganid o gagamitin ang designer bag mo para harangan ang palakol ng ganid? Wala na bang silbi ang mga to? Itapon mo na. Ikaw. Ang bastos mo. Wala kang alam sa halaga ng mga yan. Xingye, nakakita ako ng 2 walkie-talkie. Itong mga walkie-talkie ay pang-pilot. Mataas ang kalidad. Buti naman, hindi na tayo mag-aalala kapag nagkahiwalay. Ashley, tulungan mo akong subukan ang mga ito. Nandyan ka ba? Nandyan ka ba? Walang signal. Sa ganitong distansya, dapat may signal. Putik. Mukhang walang signal sa isla. Kahit ang walkie-talkie walang signal. Baka nga wala na tayong paraan pabalik? Chart ng nabigasyon. Ito ang ruta. Maaari mo bang malaman kung aling isla tayo? Batay sa ruta, dito wala dapat isla. Isang islang wala. Paano nangyari iyon? Mga pagbagsak ng cruise ship at eroplano na sunod-sunod, pag-jam ng signal. Ang magnetic field dito ay abnormal. Hindi tayo makakaalis. Hindi makaalis. Kaya ako, ang tanyag na tagapagmana ng pamilya Jiang, magtatagal ba ako sa mapanglaw na lugar na ito? Ang pagsunod sa akin ay mahirap para sa iyo. Kung hindi tayo makabalik, gawin na lang nating likod bahay ang buong isla. May kakaiba sa hangin. Ano yan? Nakakadiri. Ano ang problema, Ayue? Mga paniki ng dugo. Ritual ng blood moon ng tribong Vine Face. Maaga itong nagsimula. Ayue, huminahon ka. Ano ang ritual ng blood moon? Isang masamang seremonya ng tribong Vine Face. Narinig ko sa matatanda na naghahanap sila ng perpektong sisidlan upang ihandog sa kanilang Diyos. Binibigyan sila ng mga Diyos ng mapanirang kapangyarihan. Ang halimaw na isinilang mula sa blood moon ay kayang dumurog ng pinakamatigas na bato. Mas malakas kaysa sa brutong iyon na may martilyo? Mas malakas pa. Walang makakalaban dito. Papatayin nila ang lahat ng tagalabas. Ang tribong Baiksi, mamamatay tayong lahat. Pakiusap, bago ang kabilugan ng buwan, pigilan silang makumpleto ang ritual. Kakagawa ko lang ng mansyon sa islang ito, nagkaroon ng magandang babae, at gusto sirain ng mga ganid na ito ang masaya kong buhay. Sige, tara na. Sa tribong Vine Face. Aagawin natin ang sisidlang yon. Ang mas
maskara na iyan ay mula sa tribo ng maskara ng baging. Gold chain ni Chihauran. Mukhang tama ang hula ko. Kaya ang sisidlan na kinuha ng tribo ng maskara ng baging ay siya. Naging sakripisyo si Pinsan. Kung gagawin nila ang ritual ngayong gabi, wala na tayong maraming oras. Pupunta ba talaga tayo sa tribo ng maskara ng baging? Doon ipinanganak ang mga halimaw. Kung gusto mong pumunta, ikaw na lang. Hindi ako mamamatay ng walang dahilan. Ayaw kong maging ganid. Merienda. Miss Jiang, sa tingin mo ba may pagpipilian ka? Kapag natapos na ang ritual, isang halimaw ang isisilang at wawasakin nito ang isla. Saan ka makakapagtago? Mas mabuti pa rin iyon kaysa mamatay ngayon. Bakit ang otoritaryo mo? Makinig ka sa akin at may pag-asa pa. Kung hindi, iiwan kita ngayon din. May tutol ba? Sa tingin ko, may kaunting katuturan ang sinabi mo. Okay. Ajue. Magtatayo tayo ng kampo at maghahanda rito. Kapag nakapagpahinga na tayo, diretsyong pasok tayo. Si. Para labanan ang buong tribo, kailangan nating i-max ang ating lakas. System, handa nang magtalaga ng puntos para sa kanila. Mga kasanayang available: Advanced Weapon Crafting, Advanced Archery, Advanced Rescue, Advanced Combat, at Peak Agility. Una, bigyan si Manman ng weapon crafting. Si Liu Manman ay nakakuha ng Advanced Weapon Crafting. Si Su Qingleng ay nag-unlock ng Advanced Archery. Siya ang magiging range DPS natin. Si Su Qingleng ay nakakuha ng Advanced Archery. Si Ashley ang mamamahala sa pagliligtas sa battlefield. Si Ashley ay nakakuha ng Advanced Rescue. Para kay Jiang Yutong, Natukoy, si Jiang Yutong ay may napakataas na talento sa labanan. Inirerekomenda ang pagpili ng Advanced Combat. kung gayon, Si Jiang Yutong ay nakakuha ng Advanced Combat. si Ayue ay napakahusay na, at marunong din siyang bumana. Kaya i-max ang kanyang agility. Si Ayu ay nakakuha ng Peak Agility. Kakaiba yan. Para akong may gustong gawin. Qingleng, marunong ka bang gumamit ng pana? Hindi naman. Natutunan ko lang gamitin ito noong nagmi-film. Subukan mo muna. Sana matulungan ko siya. Manatili sa tabi niya. Nakikita ko talaga ang mga target na ganoon kalayo. Tama ko siya. Magandang bumaril, Su. Mukhang mapapabuti pa ang panang ito. Kakaiba. Paano ko ito nalalaman? Xingye, hindi ako marunong bumaril noon. Si Liu Manman ay hindi rin marunong gumawa ng pana. Pero parang bigla na lang naming natutunan. Alam mo ba kung ano ang nangyayari? Baka dahil sa impluensya ng Blood Moon. Maraming kakaibang bagay sa islang ito. Ang gagaling ng lahat, kailangan mo akong protektahan. Ang bilis ko kumilos. Magagaling na galaw, sumunod ka lang sa akin at manguna. Ako, Uwa, Luke Xingye. Hindi ka patas. Sa palagay ko, naging mas maliksi ako. mahusay, tumaas talaga ang antas natin. Maaari tayong pumunta ng direkta sa tribo ng Vineface. Puntahan natin ang kanilang lugar. Handa na ang mga sandata. Huwag kang mag-alala, Xingye. Lahat ng mga ate ay may kani-kanilang sandata. Lahat ay mas mahusay kaysa sa mga mababangis. Qingleng, Ayue. Oh. May isa pa. Hindi ako makapaniwala na ganito ako kalakas. Napalipad ko ang isang mabangis sa isang hampas.
Tigil na ang pangangarap, tara na, miss. Ayue, anong ibig sabihin ng sipol na yan? Maraming piling mandirigma mula sa tribo ng Rattan Face sa loob. Nakita na nila tayo. Lu, napakaraming mababangis at marami pang iba. Kasing lakas ng mga nakalaban mo kahapon. Dapat ba tayong umatras? Para naman sa binibini. Bakit mo ako tinitingnan? Ako. Dapat nasa likod ako. Sumunod ka sa akin. Ako. Si. Pero kaya mo ba akong protektahan? Huwag kang mag-alala. Hindi ko hahayaang masaktan ang sinuman sa aking mga tao. Ang iyong mga tao. Humph, si Lu Xingye na iyan. Pinagsamantalahan ako ulit. Sabi mo hindi, pero ang katawan mo ay tapat naman. Iyon ay dahil. Mamaya na ang usap, narito na sila. Lahat sila ay ibinagsak ko. Kailan ako naging ganito kalakas? Sa isang lalaking tulad nito, kahit sa impyernong islang ito, tiyak na makakaligtas tayo. Tara na. Tingnan natin ang kanilang pinuno. Ito na siguro ang lugar. Huwag mo akong patayin. Matutulungan kita sa teknolohiya. Naiintindihan mo ba? Pwede kitang turuan mag-develop ng teknolohiya. Mukhang espesyal ang taong ito. Ito ang pari ng tribo ng Rattan Mask. Mas malakas siya kaysa sa mga elite. Mukhang hindi maiiwasan ang malaking laban. Mga mapangahas na dayuhan. Pangahas kayong guluhin ang pista ng Diyos ng bundok. Ito ay lampas sa imahinasyon. Mag-ingat. Lu Xingye. Bago ang isip ko, isang malakas na lalaki. Gagamitin kita bilang bagong alay. Dugo. Napakaraming dugo. Lu Xingye. Lu Xingye, bakit? Bakit mo ako iniligtas ng ganito? Sumunod ka sa akin, at poprotektahan kita. Walang gagalaw sa mga tao ko. Ang pagmamahal ni Jiang Yutong ay tumataas. Nakuha ang kakayahan, Supreme Rage. Pumapasok sa Berserk Mode. Walang sakit, mas mabilis na paggaling sa sarili. Lahat ng stats ay agad na tumaas ng 500%. Tagal, 10 minuto. Tamang-tama ang oras. Berserk na aktibo. Ano ito? Malaking lalaki, ang galing ng tamaan mo. Ngayon ako naman. Imposible. Hindi maiiwasan. Nanalo tayo. Buti naman, ligtas ang lahat. Wag mo akong patayin. Susuko na kami. Homete. Sumuko. Kanina, noong sinubukan mong patayin ang babae ko, bakit hindi ka sumuko noon?
Xingye. Kumusta ka? Masakit pa ba? Ayos. Ayos lang ako. Sige, isang beses lang ito. Salamat. Mula ngayon, kahit anong mangyari, susunod ako sa iyo. Hindi kita lolokohin. Isa na namang nagpapakita sa kanya. Ginoo. Binigyan mo ako ng malaking problema. Ginoong Lu, Panginoong Lu. Nakikiusap ako, pakibabaan mo ako. Mali ako. Dati akong mayabang. Basta iligtas mo ako, ibibigay ko sa iyo ang kalahati ng aking kayamanan sa bahay. Hindi, lahat. Ibibigay ko sa iyo ang lahat. Wala akong pakialam sa iyong kayamanan ngayon. Kalasin mo ang lubid. Lu, mula ngayon, gagawin ko ang anumang sabihin mo. Mali ako noon, pakawalan mo ako. Bakit naging pula ang buwan? Masamang senyales ba ito? Hindi pa ako nakakita ng pulang buwan. Dugong buwan. Ito ay isang dugong buwan. Binigyan pala tayo ng mga Diyos ng kanilang biyaya. Sige, tapos na ang ritual. Ah! Ang init! Ang katawan ko! Ay nako, ang sistema. Tinatamaan ng hindi kilalang radyasyon ang target. Isinusulat muli ang Jin Chain. Papatayin kita. Grabe, sobrang sugatan ako. Mas malakas ang taong ito kaysa sa pari kanina. Xingye, okay ka lang. Xingye, Lu Xingyi. Hindi ko makakalimutan ng kahihiyang ginawa mo sa akin. Tapos na ang oras mo. Gusto ko, sa harap mo, tamasahin ang mga babaeng ito. Ina-activate ng sistema ang Berserk. Buisit. Ang kapangyarihan ng halimaw na ito ay higit na nakakatakot kaysa sa pari na may mukhang baging. Iwas. Halika na, labanan mo ako. Luke Xingye, huwag. Lumayo ka. Hindi na tao ito. Huwag kang magpakatanga. Mapapatay ka. Ako. Ay hindi ka hahayaang saktan siya. Haha, parang kinikiliti lang ba? Sandali lang, ipapakita ko sa'yo kung ano ang tunay na lakas. Ano? Takbo. halimaw. Ang kalaban mo ay ako. Ikaw pala, halimaw ka, papatayin kita. Ayue, bumalik ka. Hindi ka niya katapat. Huwag mo akong alalahanin. Ilalayo ko siya. Kayo, umuwi na kayo. Ano ang sinabi niya? Sinabi niyang ilalayo si Chi Haoran. Umatras muna tayo. Lahat, bilis. Makinig kayo kay Ayo. Ang manatili rito ay magiging pabigat lamang tayo. Mabilis na ilayo si Xingyi dito. Xingye, tiis lang. Uuwi na tayo. Bilisan mo. Ayue. Huwag kang magpapasaktan. Hintayin mo ako.
Kailangan nating pigilan ng pagdurugo at tahiin siya ngayon. Masyado siyang malubha ang sugat. Baka may concussion din ang mga internal organs niya. Jiang Yutong, hawakan mo siya para sa akin. Qingleng, pakuluan mo ng tubig. Siya. Xingye, hindi ka pwedeng mamatay. Nangako kang poprotektahan ako. Hindi kita pababayaang mamatay. Dahil lang sa wala tayong kwenta. Kung mas malakas lang sana tayo, Kuya Lu, hindi ka sana nasaktan ng sobra. Okay, tumigil na ang pagdurugo. Pero kung makakalampas ba siya, ay depende sa gabing ito. Yung halimaw na naging pinsan ko ang humahabol sa atin. Siya yun. Ajwe, Ayuwe, nakabalik ka. Buti naman. Mukhang nasugatan siya. Ashley, pwede mo ba siyang suriin? Walang malubha, ilang galos lang. Kailangan lang linisin ang mga sugat. gutom. Dalhin natin siya sa loob at gamutin muna ang sugat. Ang gutom ko. Patay na pinsan ko naging ganyang halimaw. Impyerno ang islang ito. Basta magising si Lu Xingye, siguradong poprotektahan niya tayo. Malaki ang utang ko sa kanya. Kailangan ko siyang suklian ng mabuti. Kuya Lu, sana walang mangyari sa iyo. Si Kuya Xingye ang nagpanatiling buhay sa atin. Ngayon kailangan natin siyang bantayan. Sabay tayong magbabantay. Kung may panganib, isasapalaran natin ang buhay para madala si Xingye sa ligtas na lugar. Nakaligtas ako. Ito ang kampo. Sana ayos lang ang mga babae. Lalo na si Ayue. Nagkaroon na ng langid. Gaano ako katagal na walan ng malay? Kuya Lu? Gising ka na pala. Ano pakiramdam mo? Masakit pa ba? Okay naman ako. Gaano ako katagal na walan? Ilang oras lang. Ang mga mataas na kasanayan sa pagliligtas ni Ashley, talagang kahanga-hanga. Kung hindi, sa sobrang lalang sugat, hindi ako gagaling ng ganito kabilis. Ilang oras? Mabuti naman. Nasaan si Ayue? Kailangan ko siyang hanapin. Okay si Ayue. Bumalik na siya. Mga gasgas at pasalang. Ashley, binalutan na niya siya. Mabuti, mabuti. Kuya Lu, nang makita kitang nahulog ngayon, pakiramdam ko gumuho ang langit. Si Jiang Yutong, kaya niyang itaboy ang mga ganid gamit ang isang patpat. Si Ayue, kaya niyang ilayo ang halimaw na iyon. Si Ashley, kaya kang pagalingin, pero wala akong magagawa. Bawat isa ay may kanya-kanyang halaga. Hindi ba tumulong ka sa akin na maghanap ng maraming kagamitan? Swerte lang iyon. Mahalaga rin ang pagiging swerto. Naniniwala ako sa swerte mo. Patuloy itong gagaling, bahagi rin iyon ng lakas. Salamat Kuya Lu, pero sa tingin ko, hindi sapat iyon. Kuya Lu, gusto kong matuto sa iyo. Gusto kong maging kasing lakas ni na Ayu at ng iba pa, para tunay kitang matulungan. Maaari mo ba akong turuan? Siyempre, kaya kitang turuan, dahil napakatapat mo, bibigyan kita ng magandang leksyon ngayong gabi. Ano? Kaya ang linisin ko ang katawan mo, para maiwasan ang impeksyon. Okay naman ako. Halos ganap na akong gumaling. Ha? Tama? Papasensya na. Hindi ko alam na ikaw ay... Dumating ako sa hindi magandang oras. Sige, magpatuloy ka. Babalik na lang ako mamaya. Wag, Ashley. Dumating ka sa tamang oras. Kung hindi ko mabilis na itataas ang kanyang pagtingin sa akin, natatakot ako na hindi ko matalo si Chi Haoran. Lahat ito ay para protektahan ang lahat. Xingye, malala ang iyong mga sugat. Mas mabuting humiga ka at magpahinga. Nagkaskab na ang sugat, malaya na akong makagalaw ngayon. Ano? Ganoon kabilis kang gumaling? Hindi ka naniniwala sa akin? Pagkatapos, isara mo ang pinto. Ipapakita ko sa iyo. Paano mo ito mapapatunayan? Rage skill, i-activate.
Ang bilis ng paggaling na ito pakiramdam ko ay ganap akong isinilang muli system. Ang favorability ni Lincia ay umabot na sa till death do US part. Nakuha ang reward, top tier petrifaction skin skill. Naranasan ko na ang self-healing skill. Ngunit hindi ko pa nasubukan ang petrifaction skin skill. Gumana ito. Ngayon, kahit harapin ko iyon ang mutated na si Chi Haoran ng harapan. Kaya ako nang tumagal ng ilang galaw. Kuya Lu, tigilan mo na ang kalokohan. Pagod na ako. Xingye, kagabi para kang isang hayop? Kayong dalawa ay matulog pa ng kaunti, titingnan ko ang mga bagay-bagay. Xingye, kaya mo nang bumangon? Kumusta ang mga sugat mo? Kahapon, ang lalalim nila, kita na ang buto. Paano sila tuluyang gumaling? Ano? Namumula ang mga mata mo sa kakayak, umiyak ng todo ang dalaga para sa akin. At ngayon, nagsisisi ka kasi hindi ako namatay. Sino? Sino ang umiyak para sa iyo? May patunay ba? Xingye, parang halimaw ang katawan mo. Pero nakakapanatag ng loob. Ayos ka lang. Ang galing. Ajue. Ano ba talaga ang nangyari kahapon? Paano mo naiwasan ang halimaw na blood moon? Hindi ito tao. Lumaki ito. Sa ilalim ng pulang buwan. Napakalakas. Napakabilis. Inakit ko ito patungo sa gilid ng bangin. Niloko ko ito para mahulog. Napakalalim ng bangin. Inasikaso mo na. Pero pakiramdam ko, hindi ito patay. Oo, nare-write ang genetic chain nito. Napakatibay. Hindi mamamatay kahit mahulog sa bangin. Nahulog sa bangin at hindi namatay. Baka bumalik ito para maghiganti, di ba? Oo, siguradong babalik. Kaya, nandito tayo sa kampong ito para maghanda ng malaking regalo para dito. Yung tunog na iyon, parang may paparating na dagsa ng mga halimaw. Ang mga kahoy na istaka na ito ay para lang sa mga ordinaryong halimaw. Hindi nito mapipigilan ang halimaw na iyon. Man, gusto kong magdisenyo ka ng mga sandata pang depensa. Xingye, sa tingin ko may naisip ako. Susubukan kong gamitin ang mga materyales na nasa kamay para gumawa ng malakas na balista. Mabuti. Ashley, Lincia, tulungan si Manman na mangolekta ng mga materyales. Ayue, Qingleng, magbantay. Ingatan ang lahat. Saka, Xingye, uunahin kong magdisenyo ng mga blueprint. Si. Gusto mo lang akong iwan dito mag-isa, di ba? Sabihin mo na, ano ang gusto mo sa akin? Sasanayin kita. Ako. Nagpakita ka ng talento sa paggamit ng sandata, pero kulang ka sa karanasan sa labanan. Makipaglaban ka sa akin hanggang sa matamaan mo ako. Sige, laban tayo. Huwag kang umiyak ng awa mamaya.
Yan lang kaya mo? Hindi mo kontrolado ang lakas mo. Ang iyong tindig ay hindi matatag. Kailangan mo ng mas maraming pagsasanay. Pakawalan mo ako, pawis na pawis ako. Madumi na ako. Hindi naman. Miss, ang sipag mo. Ang bango ng pawis mo. Tisk, magaling kang magsalita. Bakit ang ating miss ay sobrang sipag ngayon? Hindi ba dati ayaw mong magtrabaho? Ayoko nang maging pabigat. Ayoko nang makita kang, para mailigtas ako, naduguan ng sobra. Gusto ko ring protektahan ka. Masyado ka pang bata para protektahan ako. Hindi, protektahan kita. Sige. Asahan ko na sa iyo, miss. Ganyan dapat. Sabi ng kutob ko ang bulaklak na ito ay hindi pangkaraniwan. Ashley, tingnan mo. Anong halaman ito? Ito ay blood vine. Ito ay isa sa mga pinakamakamandag na halaman. Napakabihira. Hindi ko rin talaga alam. Pero sabi ng kutob ko, mahalaga ito. Linsya, ang swerte mo. Para kay Kuya Lu, syempre kailangan kong magsikap. Sinabi ni Kuya Lu na lagi akong magiging mapalad. At totoo ngang nangyari. Baka iyong halimaw? Lobo iyan. Isang mutated na halimaw ng dugo iyan. Tumakbo tayo! Ligtas tayo. Buti na lang, natamaan ko ito. Salamat. Bilis! Ang mga lobo ay tumatakbo ng pangkat. May lumitaw na isa. Malamang marami pa. Sinabihan tayo ni Ayue na umalis. Tara na. Marami pang lobo. Bumalik tayo sa kampo. Hindi na ako makatakbo. Masakit ang mga paa ko. Tiis lang, malapit na tayo sa kampo. Lahat pumasok sa kampo. Hindi na ako makatakbo. Lu, salamat. Ayue, Qingleng, ang dalawang arrow tower ay may mabibigat na crossbow. Kayo dalawa, umalis na mabilis. Isa para kay Yutong, isa para sa iyo. Papasok na ako. Bigay mo sa akin. Dapat. Ano? Aminin mong may silbi pa ako, ha? Ang galing, miss. Xingye, masyado pang mahina ang mga kahoy na bakod na ito. Tama, kung gusto nating mabuhay sa islang ito, kailangan nang tanggalin ang mga walang kwentang bakod na ito. Kailangan nating gawin ang lugar na ito na isang tunay na ligtas na kanlungan. Xingye, sabihin mo lang. Gagawin natin ito ayon sa gusto mo. Mas ganyan. Sa pader na ito, kahit na dumating ang mas malalakas na halimaw, hindi sila makakabalik ng buhay. Pinakamataas na pandama, i-activate.
Isang Chihaoran na mas malalim ang pagka-mutate. Lu Xingye, bumalik na ako. Lahat, maghanda. Narito si Chihaoran. Mas malaki yung lalaki kesa dati. Ngayon, pipigilan natin siya. Nasa range na. Sunog. Sa wakas, makatutulong din ako. Epektibo ang lason ng blood thread. Ituloy natin. Oh, Huwag mong puntiryahin si Chihaoran. Sa akin siya. Babagsak na ang pader. Mag-ingat ka. Papasok na ako. Balat, tumigas na. Bakit ang tigas ng katawan mo? Nagulat ka na ba? Hindi pa ako tapos. Xingye, magingat ka, Xingye. Tutukan natin ang pagpabagsak sa mabangis. Ang magagawa lang natin ngayon ay magtiwala kay Xingye. Kakayahang makabawi, buong lakas. Bangis, gamitin. Ngayon, ako naman. Talagang malakas. nanalo tayo. Lu Xingye, ako. Ayaw kong mamatay. Ilang beses mo na yang sinabi? In-injection nila ako ng pula. Anong pulang likido? Ang pari ng tribong ratan, face, in-injection ako ng syringe. Ayaw kong mamatay. Maghanap ka ng paraan para iligtas ako. Inakot mo ako sobra. Baliw ka. Palagi kang ganyan, todo. Kuya Lu, ang init ng katawan mo. Talaga? Okay ka lang? Buti naman okay ka. Ganyan ang ending. Deserve niya. Nanalo tayo. Oo, nanalo tayo. Magdiwang tayo ngayong gabi. Ayue, anong problema? Nag-aalala ako sa mga tao ko. Baka inatake sila ng mga halimaw at pinatay ng tribong Ratan Face. Ayue, sasamahan kita bukas para tingnan. Talaga? Salamat. Yan ay mula sa tribong Tengmian na nakatakas. Karne at prutas. Ibigay na lahat o papatayin namin kayong lahat. Ito na lang ang natitira naming pagkain. Jiao-san. Guys-san, nagnanakaw sila ng pagkain at pumapatay ng tao. Tara na. Salamat, salamat. Sino ka? Hindi ka namin nakita dati. Siya ang aking lalaki. Pinatay niya ang halimaw na Blood Moon. Ano to? Dakilang mandirigma,
Natalo mo ang demonyong iyon at iniligtas ang ating Baishi. Matanda, tumayo ka po. Depensa lang ako. Sobrang humble mo naman. Ang aming tribo nagbabantay ng isang King Sword. Tanging isang tunay na malakas na maaaring sumakop sa ligaw na islang ito ang makakabunot nito. King Sword. Parang kawili-wili. Mandirigma, sana ay mabunot mo ito at maging hari namin. Sige, gagawin ko yan ng may kasiyahan. Nasaan ang espadang ito? Ayo, dalhin mo ang mandirigma doon. Kung mabunot niya ito ay kalooban ng mga Diyos. Nandoon lang. Xingye, ang higpit ng hawak mo sa akin. Ingat, madulas ang lupa. Xingye, kung mabunot mo ang espada, ikaw ang magiging hari ng tribong Baishi. Huwag muna nating isipin ang pagiging hari. Tingnan muna natin ang espada. Iyan ang espada ng hari. Kaya ito ang sagradong artifact ng tribo. Mukhang isang ordinaryong artifact na tanso. Baka naman kalawangin na at hindi na mabunot. Natukoy ang hindi pa nagigising na estado. Ang bagay na ito ay may mahiwagang enerhiya. Maaari itong umayon sa mga katangian ng host. Talagang magandang bagay. Kahit ang sistema ay napatunayan na ito. Bunutin mo aking lalaki. May halimaw. Mga pulang ganid, narito na sila. Mga pulang ganid. Anong pulang ganid? Sa rekord ng totem ng ating tribo, sila ang pinakamababangis na tao. Sila ay mga halimaw na tanging alam lang ay pumatay at kumain. Kaya nilang gibain ang mga depensang pader ng ating tribo gamit ang kanilang mga kamay. Matapang naman dirigma, iligtas mo kami. Siya. Okay lang siya, walang malay lang. Paano nangyari ito? Paano nila biglang natagpuan ang lugar na ito? Okay lang, Ayue. Nandito ako. Ay naku, ang ating kampo. Kung ang mga halimaw na ito ay pumunta rin sa kampo, Linsha, baka hindi sila mapigilan ni Su Qingleng at ng iba pa. Kailangan nating alagaan ang mga halimaw dito agad at mabilis na bumalik sa kampo. Ang espada ng hari. Ito ay isang transcendente na relic, tama? Tingnan ko kung gaano ito kalakas. Xingye, Itos. gumana! Magaling, Ayu, tara, iligtas natin sila. Patayin sila. Depensahan ang linya. Xingye, ingat! Galing, subukan ko itong espada. Pumuputol ng bakal na parang putik. Magandang espada. Nakuha niya ang espada. Siya ang hari. Ang ating hari. Laban. Hindi ka makakatakas. Ang pagkakagawa. Hindi ito gawa ng isang ganid. Ayue, alis na. Dali, bumalik sa kampo. Lintik. Pasensya na, Xingye. Hindi dapat ako naging matigas ang ulo at sinama kita. Hindi ito panahon para sa pagsisisi. Baka hindi naman sila nasa problema. Wag mo akong hawakan. Lumayo ka. Huwag kang mangahas na hawakan sila. Nangako ako kay Xingye. Look, Xingye. Tigilan mo na. I-activate ang Berserk.
Kuya Lu, Kuya Xingye, Ah, Xingye, bumalik ka na. Bumalik na ako. Ayos lang. Sino man ang mga has na hawakan ng aking mga tao ay makakakuha ng 3. Nasaktan ka. Ayos ka lang ba? Akala ko hindi na kita makikita. Ayos lang, nandito ako. Walang makakasakit sa iyo. Kuya Lu. Yutong, nasaktan ka? Iyan ang pinakamahalaga. Gamutin mo agad. Sino yan? huhulihin ko siya. Ayos lang ba kayo? Ayos lang kami. Mabuti at dumating ka sa tamang oras. Nakakatakot. Ang mga pulang ganid ay napakabilis. Hindi rin epektibo ang lason sa kanila. Hindi sila tao. Iba ang istruktura ng katawan nila sa tao. Xingye, tingnan mo ito. Isa pang pulseras. Ano ba talaga sila? Pakawalan mo ako. Sino ka? Bakit ka nagtatago sa paligid ng kampo ko? Palihim na gumagalaw. Magsalita ka. Kung hindi, lahat ng mga kagamitang pambiyak na ito dito ay tiyak na magpapaluwag ng iyong dila. Hindi ako nagpipigil. Ako si Cheng Shuyan. Ako ay isang mananaliksik sa laboratorio ng isla. Isang siyentipiko. Sino ang maniniwalang may siyentipiko dito? Maniwala ka o hindi, mayroong lihim na laboratorio sa islang ito. Niloko rin ako para pumunta dito. Isang laboratorio? Sabihin mo na, o itatapon kita sa mga ganid. Sige, magsasalita ako. Mayroong base ng pananaliksik sa islang ito. 6 na buwan na ang nakalilipas. Ipinadala ako rito upang pag-aralan ang sinaunang okultismo. Okultismo. Parang hindi siya nagsisinungaling. Ang islang ito ay talagang maraming kakaibang bagay. Tama. Ngunit 2 buwan na ang nakalilipas, ang laboratorio sa ilalim ng lupa ay natagpuan ang katawan ng isang hindi kilalang nilalang, ang mga patay na pulang ganid. Akala ng direktor ng laboratorio na mayroon silang lubhang nagpapabagong buhay na mga selula, kaya nagsimula sila ng mga eksperimento sa tao at sa mga eksperimento sa modipikasyong genetika. Ano ang ibig niyang sabihin? Sa madaling salita, may ilang tao ang nakakita ng mga bangkay ng pulang ganid at binuhay silang muli. Kaya ang mga pulang ganid na iyon ay hindi parusang galing sa Diyos? Gawa ng tao sila? Hindi ba wala na ang mga pulang ganid na ito? Sila ay umiral lamang sa mga alamat ng tribo. Oo, kami ang lumikha ng mga demonyong iyon. Kung gayon, bakit ang mga paksa ng eksperimento mo ay tumatakbong ligaw ngayon? Dahil sa isang panloob na pakikibaka sa kapangyarihan, ang direktor ng laboratorio ay gustong alisin ang kalabang pinuno ng institusyon, kaya sadyang nagpakawala siya ng ilang pulang ganid. Mukhang kapanipaniwala. Hindi tulad ng kasinungalingan. Pero ano ang silbi mo sa akin? Ang lalaking ito ay tila iba. Sandali, ngayon ay hindi oras para isipin iyon. Alam ko kung nasaan ang laboratorio. Mayroong mga antibiotiko, gamot, at armas doon. At ang isla ay may pinakamalalim na mga lihim. Ang mga bagay na iyon, hindi ko talaga kailangan. Ang mga pulang ganid ay nakakatakot. Kung poprotektahan mo ako, gagawin ko ang anumang sabihin mo. Xingye, may mali! Maraming pulang ganid sa labas. Mga pulang halimaw.
Bakit sila bumalik? Mga 30 o 40 na po sila. Tara, salubungin natin sila. Sandali, bitawan mo muna ako. Mag-isa lang siya. Paano niya lalabanan ang 12 ng pulang ganid? Kung matalo siya, tapos na ako. Kuya Lu, ang daming pulang ganid. Anong gagawin natin? Huwag magpanik, nandito ako. Hindi babagsak ang langit. Bumalik kayo sa loob at hintayin ako. Xingye, mag-isa ka bang pupunta? Para harapin ang napakaraming pulang ganid? Huwag mag-alala, alam ko ang ginagawa ko. Dito lang kayo maghintay ng ligtas. Si, Babalik ako agad. Kuya Lu, mag-ingat ka. Ang mga pulang ganid na ito ay walang metal na pulseras. Ang mga naunang pulang ganid lahat ay may pulseras. Bumalik na ako. Lu, okay ka ba? Bumalik talaga siyang buhay. Baka naman, natalo niya ang 12 ng mga ganid? Cheng Xuyan, kanina lang nasa labas ako at pumatay ng maraming pulang ganid. Wala silang suot na metal na pulseras. Walang pulseras? Imposible iyan. Maliban kung ano, Narinig mo ba ako? Tinatanong kita. dahil ang mga ganid na ito ay bago. Sila ay pinalaki ng maramihan. pinalaki ng maramihan. Pero hindi pa gaanong katagal. Ang bagay na ito ay maaaring dumami sa maikling panahon. Matapos baguhin ang gene ng pulang ganid, ang kanilang paglaki at pagdami ay pinabilis ng sobra. Lumalaki sila agad. Naku. Ang layunin ng paggawa ng napakaraming pulang ganid ano iyon? Ang direktor ay nagsasaliksik ng mga paraan para kontrolin ang pulang ganid. Ngayon biglang binilisan ang paggawa ng ganid, baka kaya na nilang kontrolin ang mga ito. Xingye, kung ang mga halimaw na ito ay dumami ng walang tigil, nasa panganib ang ating kampo. Xingye, magaling kang lumaban. Pero ang iba ay hindi makakalabas para mangolekta ng pagkain at supply. Ang tribong Baisini ay US sa huli ay mauubos din. Hindi tayo pwedeng maghintay. Sang-ayon. Ibig mong sabihin, Hindi ito tungkol sa gusto ko. Para mapanatiling ligtas ang kampo, kailangan nating patamaan ang puso. Pumunta sa lab at patayin ang direktor na iyon. ikaw? Ano ang gagawin mo? Huwag mo akong patayin. Gagawin ko ang lahat. Ipinapangako kong protektahan ka. Pero kung ikaw ang magpapatnubay, Salamat. napakasarap ng luto. Talaga? Epekto, nakakapaglabas ka ng aura ng hari. Sumuko. Ito ay kawili-wili. Tama lang para hukayin ang mga sikreto ng supervisor na iyon. Baka maaari nating kunin ang Red Savage mula sa kanyang kontrol. Ang pasukan ng lab ay nasa ilalim ng kuweba. Sundan ang ilog sa ilalim ng lupa hanggang sa dulo. Iyon na iyon. Ayos. Lahat maghanda. Humanda para umalis. Ikaw ang mauuna. Lahat lumapit. Huwag maghiwalay. Lu, sobrang dilim dito. May mga multo ba? Walang multo, pero may isang manyak. Gusto mong bantayan siya. Lu, hindi ito oras para sa biro. Xingye, takot din ako.
Ang mga ito. Mukhang mas matitigas sila kaysa sa mga nasa labas. Hindi ito normal na pulang ganid. Sila ay mga bagong test subject mula sa pananaliksik ng direktor. Lahat umatras. Sumuko. Anong nangyari? Bakit sila nakaluhod? Sa kanilang mga gene, natanim ang mga salik ng uhaw sa dugo at karahasan. Lahat sila ay lumuluhod kapag nakita ka. Walang malaking bagay. Tara na. Umatras. Sumuko. Walang silbi. Ito ang mga theoretical na mutant na pulang ganid. Mas malakas kaysa sa normal. Hindi inaasahan na gagawin ng direktor ang mga ito. Sumuko o mamatay. Magaling. Sumuko. Kita mo, gumana. Sumuko na nga itong malaki. Shiksinge ay kahanga-hanga. Pinaamo pa niya ang isang mutant. Kaya, ito na ba ang alaga natin? Tawagin natin itong One Eye. One Eye na nga. Dalhin mo kami sa direktor. Ang nagko-control sa iyo dati. Tara, sundan natin ito. Ito na. Siya ay Tama? Siya ang direktor ng lab. Cheng Shuyan, buhay ka pala? At nagdala ka ng tagalabas dito. Wala nang kontrol ang eksperimento mo. Tigilan mo na. Wala ng kontrol? Hindi. Ito ang huling ebolusyon ng sangkatauhan. Matapos ang lahat ng eksperimentong iyon, inaalis ang lahat ng pagtutol. Hindi ako maaaring huminto ngayon. nawala na itong tao. Mukhang kailangan natin siyang patumbahin. Kung gusto ko, makakalikha ako ng hukbo sa isang iglap. Ang buong mundo ay yuyuko sa aking paanan. Baliw. Sakupin ang mundo. Nagtanong ka ba sa akin? Sino ka ba? Ako ang tatay mo. At akala ko matapang ka. Iyon lang? Iwanan mo na ang walang kwentang pananaliksik mo o mamatay. Walang makakapigil sa plano ko. Ito ang pulang serum na binanggit ni Kihauran. Ebolusyon. Ito ay ebolusyon. Aba. Aba, Ang espada ng hari na pumuputol ng bakal, hinarang, mamatay ka. Lanba. Maghiwalay. Magandang lakas, pero hindi sapat. Bato balat berserk. Mas mabilis ang bilis ng paggaling niya kaysa sa akin. Xingye, saluhin ang stick. Salamat. Ang lakas mo, pero hindi sapat. Sa mata? Peste kang babae. Singe. Tulungan mo sila. Wala yon. Ang resulta ng eksperimento mo ay hindi maganda. 3. Singye,
Malubha ang iyong sugat. Ashley, mababa ang health mo. Ajue. Si, Dito na matatapos. Ano? Tapos na. Hahaha. Ako ang may pinakamalakas na recovery. Ako ay walang kamatayan. Ah, hahaha. Ganoon ba? E di subo mo sa kanya. Haha. Mamatay ka, halimaw. Gumana. Nanalo tayo. Alam ko na kaya ni Xingye yan. Natakot ako sobra. Anong nangyayari? Talagang itinakda ng direktor ang self-destruct system ng lab. Guguho na to. Takbo. Kuya Lu, may bangka. Bilisan, sumakay na sa bangka. Kailangan nating ilabas ang bangka dito. Pwedeng gumuho anumang oras. May marunong bang magmaneho ng bangka? System, magdagdag ng puntos. Magdagdag ng puntos kay Chen Shuyan. Advanced na kasanayan sa bangka. Anong ginagawa mo? Ikaw ang magmaneho ng bangka. Hindi ako marunong magmaneho ng bangka. Nabuff ka na, si? Subukan ko. Marunong pala ako magmaneho ng bangka. Bilisan pa. nakaligtas tayo. Nakatakas tayo. Parang panaginip. Oo. Nalutas na lahat ng problema. Kung hindi dahil kay Xingye, naging pagkain sana tayo ng mga halimaw sa isla. Ang tumayo sa dagat ay ganito pala. Akin itong sofa. Ngayon sa isla, wala nang makakapagbanta sa akin. Lu Xingye, nagsyuri ako. Ano ang nalaman mo? Ang katawan ng barkong ito ay may anti-interference system. Hindi ito apektado ng magnetic field sa paligid ng islang ito. Sapat ang gasolina ng barko. Makakarating ito sa kalapit na bansang isla. Ibig mong sabihin, basta patuloy tayong maglayag palabas. Sa loob ng 3 araw, makakaalis tayo sa kakaibang dagat na ito at ganap na makabalik sa modernong lipunan. Umalis dito. Bumalik sa modernong lipunan. Kung aalis ang sistema dito, mananatili ba ang aking mga katangian at kakayahan? Ang sistemang ito ay isang sistema ng kaligtasan sa isla. Kung babalik ka sa mundo ng tao, lahat ng supernatural na katangian at kakayahan ay bababa. Ang pagbabalik ay nangangahulugang mawala ang lahat. Mahal ko? Alis ka ba? Hindi. Mananatili ako sa iyo. Xingye, totoo namang ayaw kong bumalik. Sue, international superstar ka. Kung babalik ka, pwedeng magpatuloy sa spotlight. Bakit ayaw mong bumalik? Nitong mga araw sa isla, kahit delikado, sa unang pagkakataon ay nararamdaman ko na nabubuhay ako para sa sarili ko. At malamang hindi sasama si Xingye sa atin, di ba? Hindi pa ako sigurado. Wala akong pakialam sa lahat ng iyan. Xingye, kung saan ka pupunta, susunod ako. Ako rin. Iniligtas ako ni Xingye ng maraming beses. Gusto kong manatili kasama si Xingye. Bakit mo ako tinitingnan? Siguradong gusto mong bumalik. Pwede mong kunin ang bangkang ito. Hindi ko sinabing gusto kong bumalik. O, ikaw, ang kilalang Miss Jiang, bakit ka mananatili? Ako. Sino nga ba? May iba pa bang panganib sa islang ito?
Paano kung umalis ako at kainin ka dahil sobrang walang muwang? Nag-aalala si Miss Jiang sa iyo. Sino ang nagsabi niyan? Ang babaeng ito ay nagpapasalamat lang kay Lu Xingye sa pagligtas sa akin. Iyon lang ang dahilan kaya ako nag-aatubiling manatili. Miss, hindi mo kailangan ng maraming palusot. Lu Xingye, huwag kang magmagaling. Dahil gusto ng lahat na manatili, bilang doktor, natural na hindi rin ako pwedeng umalis. Komplikado ang kapaligiran ng isla at kung may masaktan o magkasakit, kailangan ng alaga. Walang aalis. Kaya mananatili muna ako ngayon. Ako, iba ako sa kanila. Nandito ako para tapusin ang pananaliksik ko sa mistisismo. Sige, umuwi na tayo. Ibalik ang bangka malapit sa kampo. Maganda. Lahat tayo ay sumang-ayon. Ayo, pagkatapos nating bumalik, kailangan mong matuto ng wika ng tao ng maayos. Kung hindi, hindi ka makakausap ng lahat. Sige, para sa iyo. Gusto ni Ayue. Matuto ng kahit ano. Hoy, bakit ka nangangapa? Hahaha,